Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanginginig ako habang nakatingin sa 3 pregnancy test na hawak ko ngayon na parehong may 2 linya. Positive. Buntis nga ako. Samot-saring emosyon ang nadarama ko ngayon, pero mas nanaig ang takot. Kung malaman ito ni Paulo, mas lalo akong mahihirapan na hiwalayan siya. Kailangan hindi ito malaman ni Paulo. Palakad-lakad ako habang nag-iisip sa kung ano ang gagawin ko. Hindi dapat malaman ni Paulo ang kalagayan ko. Hindi niya dapat malaman na magkakaroon kami muli ng isang anak. Kailangan ko nang tumakas. Kailangan na namin umalis ni Sean. Kailangan naming pumunta sa isang lugar na hindi kami matutunto ni Paulo. Pero saan? Bahala na. Basta makalayo kami ni Sean mula sa kanya. Aalis kami ni Sean. Iyon ang dapat kong gawin. Naku Ining, kung nananakit ang puson mo, ay mas sumasakit pang umihi ka. Aba dapat magpa-check up ka na. Madali pa naman dapuan ng UTI ang mga buntis. Ano sa akin na matandang kapitbahay ko dito sa isla na napuntahan ko. Punta ka doon sa sentro. May doktor yata ngayon. Dagdag pa nito. Opo, salamat po. Magalang kong wika sa kanya. Dito kami sa isla na to napunta ni Sean. Pansamantala lang to, hanggat hindi pa ako nakakaisip ng tamang lugar na pwede naming pagtaguan ng aking anak. Kalaro ngayon ng aking anak ang ilang sa mga batang kapitbahay namin dito. Habang nakabantay naman si Lily dito. Mabuti na lang at marunong ng kahit papaano ang aking anak sa salitang Tagalog. At hindi na siya masyadong nahihirapan na makipag-usap sa mga kalaro nito. Pumasok ako sa munti naming tahanan na gawa sa kawayan at nipa ang bubong. Hinaplos ko ang 7 buwan ko ng malaking tiyan. Sa isla na to kami napadpad ni Sean. Nang umalis ako, walang nakakaalam sa pag-alis ko kahit na si Franco. Hindi din madali para sa akin ang magsimula sa lugar na ito. Pero wala akong mapagpipilian. Kailangan kong magpakalayo-layo dahil hindi kami pwede ni Paulo. Magkapatid kaming 2. Ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang pananakit ng aking puson, lalo na ang pag naiihi ako. Mga 1 linggo na siguro itong dinaramdam ko. Humiga ako para pakalmahin ang aking nadarama. Naputol ang pagkaidlip ko sana nang may kumatok sa pintuan nitong munti naming tahanan. Kahit nakadama ako ng paghihina, pinilit ko pa ring tumayo para pagbuksan ng pintuan kung sino man itong bisita ko. Agad kong binuksan ang pintuan at para akong ipinako sa aking kinatatayuan nang nakita ko ang aking mga bisita. Sobrang kaba ang aking nadarama na ngayon kaharap ko sina Paulo at si Belinda. Anong ginagawa niyo dito? Lakas loob na tanong ko kahit na sobrang kaba na ng aking nadarama. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong naman ni Paulo. Saka siya napatingin sa aking maumbok na tiyan. Madilim ang anyo na napaangat siya ng mukha sa akin. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo pang tumakas kahit buntis ka. Puno ng paghihinagpis na wika naman ito. Napasambunot siya sa kanyang ulo. Larawan ng frustration ang kanyang mga mata. Paulo, please. She's pregnant. Wika naman ni Belinda. Pinakalma nito ang anak. Napatingin naman ako kay Belinda. Sa kabila ng katotohanan na ina ko siya, pero hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na makadama ng sobrang galit sa kanya. Kung hindi sana siya pumatol sa Tatay Mario ko, kahit may asawa na siya, hindi ko sana dadanasin ang ganitong hirap. Hindi ako nagpasalamat na isinilang niya ako dito sa mundong ito. Tama nga siya sa kanyang sinabi. Isang malandi ang aking ina. Kasalukuyan na kaming magkaharap na nakaupo sa pahabang upuan na gawa sa kawayan. Magkatabi sina Belinda at Paulo, habang kaharap ko naman silang 2. Bakit Danica? Bakit ka umalis? Bakit mo itinakas mula sa akin ang aking mga anak? Sunod-sunod na tanong naman ni Paulo. Napatingin naman ako kay Belinda. Kailangan ko bang sabihin ang katotohanan kay Paulo?
Gayong nasa harapan namin ang ina naming dalawa. Alam ba ni Belinda na anak niya ako? Kung sasabihin ko ba, tatanggapin kaya niya ang katotohanan na ina ko siya, na ang iniinsulto niyang ina ko ay sarili niya mismo? Hindi ko itinaka sa iyo ang mga anak ko. Ayaw lang kitang makita. Hindi ka karapat-dapat na tawaging ama ng aking mga anak. Matapang kong sagot sa kanyang mga tanong. Hindi ko binawi ang aking paningin sa kanyang mga mata. Gusto kong ipakita sa kanya ang katotohanan na binibigas kong salita, kahit pa nagsisinungaling ako. Danica, iha, tumigil ka! Putol ko pa sa iba niyang sasabihin. Nanlisik ang aking mga mata na napabaling ng tingin sa kanya. Tila naman siya napaurong. Bigla ko naman naramdaman ang pananakit ng aking puson, kaya napangiwi ako sandali. Bakit ayaw mo ako makilala bilang ama ng mga anak natin, Danica? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? May bumabagabag ba sa'yo? Alam mo ba na sa loob ng ilang buwan mula nang nawala ka, halos nilibot ko ang buong mundo sa paghahanap ko sa'yo. Napabayaan ko na ng bahagya ang hasyenda dahil hindi ako halos makakilo sa ibang bagay maliban lamang sa paghahanap ko sa'yo. At kung tinatanong mo ako kung galit ba ako sa'yo, oo, malaki ang tampo ko sa'yo. At mas lalong lumaki ngayon ang malaman kong ipinagbubuntis mo ang ikalawa nating anak. Mahabang sambit niya sa tunong panunumbat. Nakaramdam ako ng paninikip sa aking dibdib dahil sa mga salitang kanyang binitawan. Kaya parang gusto kong umiyak ngayon. Alam ng Diyos kung paano ko pinipigilan ang pagluha kong ito. Hindi pa ba obvious, ha, Paulo? I don't love you. I hate you so much. At saka napalunok ako. Sana masabi ko ng mabuti at hindi pumiyak ang aking boses. How did you know na anak mo itong ipinagbubuntis ko? Hindi mo ba? Bullshit! Napatayo bigla naman si Paulo at napasuntok siya sa dingding na gawa sa pinaghalong nipa at kawayan. Sa lakas ng impact ng pagkakasuntok niya, nabutas ito. Sabay kaming napatayo ni Belinda. Pero napaupo din ako muli dahil mas tumindi ang pananakit ng aking puson. Paulo, sambit naman ni Belinda. Sabay lapit kay Paulo na ngayon itinago ang mukha pa sandal sa dingding. Umaalog-alog ang kanyang balikat na parang umiiyak siya habang mahina niyang binabayo ang dingding. Halata sa ikinikilos niya ang magkahalong sakit at kabiguan. Naramdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Sinupil ko ang aking damdamin. Ayaw kong ipakita sa kanya na nasasaktan din ako. Hinimas-himas ni Belinda ang likod ni Paulo. Nahahabag man habang nakatingin kay Paulo. Pero kailangan kong labanan ang nadarama ko. Humarap siya sa akin. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Tanda na kagagaling lamang niya sa pag-iyak. Napakasakit. Napakasakit para sa akin, Danica, na itinatatwa mo na anak ko ang batang nasa sinapupunan mo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko habang pabalik-balik sa isip ko ang katagang binatawan mo? Nanumbalik sa akin ang sakit na nadarama ko nang nalaman kong may anak tayo na si Sean at wala ka malang plano na ipakilala sa akin. Pero naiintindihan ko nung dahil may kasalanan ako sa iyo. Pero ngayon, hindi kayang intindihin ang rason mo, Danica. Bakit kailangan mong umalis at itago ang mga anak ko? Kung ayaw mo na sa akin, okay, tatanggapin ko kahit masakit. Huwag mo lang ilayo sa akin ang mga anak ko dahil hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Danica. Mahaba niyang sambit na nagpasakit naman sa aking dibdib. Tila may bumara sa aking lalamunan at hindi ako makapagsalita. Hindi ko na napigilan at tuluyang bumalisbis ang aking luha. Nasasaktan ako habang nakatingin ako ngayon kay Paulo. Pero kailangan ko siyang tikisin. Hindi kami pwede. Mas mabuti nang masaktan kami ngayon kaysa mas malaking pasakit ang kaharapin namin pareho sa hinaharap at madamay pa ang inosente naming mga anak. Ipinagbabawal ang pagmamahalan naming dalawa. Umalis na kayo. Matigas kong sambit pagkatapos kong punasan ng ilang butil ng duha ko. Huwag na kayo magpapakita sa akin.
At huwag mo na akong sumbatan, Paulo. Nakalimutan mo na ba? Sinira niyong dalawa ni Belinda ang buhay ko. Napatingin naman ako kay Belinda. Tila naman siya nang hina at napaupo siya. Namamasa ang kanyang mga luha habang nakatingin siya sa akin. Danica, anak. Huwag mo akong tawaging anak. Dahil hindi kita matatanggap. Hindi ko matatanggap na isang kagaya mo ang tatawagin kong ina. Hindi ko matatanggap kahit kailanman ang babaeng sumira sa aking buhay at ang babaeng nagduwal sa akin dito sa mundo. Sunod-sunod kong sambit habang walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Ayaw kong isiwalalat ang katotohanan, pero hindi ko napigilan ang aking sarili. Naninikip ang dibdib ko, kasabay ng pananakit ng puson ko. Puno ng luha ang aking mga mata, kaya naging blurred na rin ang aking paningin. Anong sabi? Danica, ano nangyayari sa'yo? Naputol ang ibang sasabihin ni Paulo nang napahiyaw ako sa sobrang sakit. At ngayon namimilipit ako sa sobrang pananakit ng aking puson. Danica, sabay na sambit ni na Paulo at Belinda, at mabilis din akong dinaluhan. Hindi ko mapigilan ang mapasigaw sa sakit na aking nadarama, hanggang sa unti-unti akong nawala ng malay at lakas at tuluyan akong nilamon ng aking kahinaan. Hindi mapakali si Paulo, kanina pa siya palakad-lakad habang hinihintay ang paglabas ng doktor na sumuri ngayon kay Danica, habang ang kanyang kinikilalang ina na si Belinda ay walang tigil sa kaiiyak habang nakaupo ito. Hindi nila agad nadala sa isang hospital si Danica dahil wala namang hospital sa islang pinagtataguan nito. Dahil nga sa pagmamadali nila, kanina kaya naiwan niya ang anak na si Sean sa isla. Mabuti na lang at nagpresenta ang dalawa niyang kaibigan ni sina Travis at Andre para kunin sa isla ang kanyang anak. Mabilis siyang lumapit sa isang doktor na lumabas mula sa kwarto kung saan sinusuri nito si Danica. How's my wife? And my child, Doc? Tanong naman agad niya sa doktor. I will be honest with you, Mr. Deogracia. Your wife and your daughter is both in critical condition. Dapat ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo. Baka kailangan mong mamili sa kanilang dalawa. Malungkot na sabi ng doktor na tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Mr. Deogracia, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero kailangan natin gawin na ngayon ang operasyon. Gagawin namin ang lahat. Kailangan mong mamili sa dalawa. If ever, sino ang gusto mong mailigtas? Agad na kiniwilyuhan naman ni Paulo ang doktor. Nakaharap niya ngayon. Mamili? Sa tingin mo, kaya kong pumili? Asawa at anak ko? Asawa at anak ko? Tapos papipiliin mo ako sa kanilang dalawa? Galit niyang sambit. Di ba doktor ka? Gawin mo naman ang lahat para mailigtas mo ang mag-iina ko. Pakiusap. Gawin mo. Babayaran kita kahit magkano. Basta, napaiyak na lang siya. Hindi na niya kayang ituloy ang kanyang sasabihin. Iyon ang magkahalong emosyon na nadarama niya ngayon. Sobrang kalungkutan dahil sa nangyayari ngayon sa kanyang mag-iina. Galit siya sa kanyang sarili dahil wala siyang magagawa. At galit din siya sa mga doktor na lagi siyang sinasabihin na kailangan niya mamili. Na parang napakadalang gawin ang bagay na yon. Paulo, huminahon ka. Saway sa kanya ni Travis. Kasama niya ngayon ang mga kaibigan ni na sina Travis at Andre at Sian. Ang ina naman niyang si Belinda ay kanina pa nawala ng malay dahil sa magkahalong stress at pagod. Binitawan naman niya ang doktor at napasuntok siya sa dingding ng hospital. Agad naman nasugatan ang kanyang kaliwang kamao. Paulo, hinawakan naman siya ni na Andre at Sian para hindi na siya masuntok muli ang dingding. Nang medyo kumalma na siya, napaupo siya at naihilamos niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Umaalog-alog ang kanyang balikat. Tanda ng kanyang pag-iyak. Dismayado siya sa kanyang sarili. Wala man lamang siya magagawa para sa kanyang mag-iina. Kaya bigong-bigo siya.
Napaangat siya ng mukha sa mga kaibigan. Ang sakit. Alam niyo bang nararamdaman ko ngayon? Sinong hindi masasaktan? Kung papipiliin ka, kung sino ang gusto mong mabuhay sa dalawang tao na mahalaga sa akin, sa dalawang tao na mahal ko. Ang hirap sa kalooban dahil nakasalalay sa akin kung sino ang may karapatan na mabuhay sa kanilang dalawa. Hindi ako Panginoon para magdesisyon kung sino ang dapat bigyan ng karapatang mabuhay. Mahal na mahal ko ang mag-iina ko. Paano ako pumili kung pareho silang bahagi ng aking puso? Napakasakit ang mamili. Ang hirap-hirap. Naghihinagpis niyang sabi. Basang-basa niya ang simpatya sa mga mata ng kanyang mga kaibigan. Bagamat hindi nagsasalita ang mga ito, pero alam niyang nalulungkot din ang mga ito para sa kanya. Pagkatapos niyang himatayin kanina, ngayon sinubukan naman ni Belinda ang maging matatag para sa kanyang anak at apo. Nasa chapel siya ngayon ng hospital. Dito siya dinala ng kanyang mga paa nang nagkamalay na siya. Patawad. Patawad dahil sa mahabang panahon, hindi na kita kinakausap. Alam ko na wala akong karapatan na magtanong sa'yo. Pero bakit? Bakit kung kailan dumating na ang araw na makakasama ko na ang anak ko? Pinagplanuhan mo na naman siya na kunin muli sa akin. Talaga bang nakatadhana na dapat malayo kaming dalawa sa isa't isa? Kung yun nga, wag na lang siya. Wag na lang ang buhay niya. Ako na lang ang kunin niyo. Buhay ko na lang ang kunin niyo. Maawa kayo. Wag naman ang anak ko. Ang apo ko. Napakabait ng aking anak. Karapatan niya ang mabuhay na matagal. Samantalang ako, masamang tao ako. Kaya ako na lang ang kunin niyo. Pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko at apo. Naghihinagpis niyang wika rito. Wala siyang pakialam kung may makarinig sa kanya. Ang gusto lang niya ay mailabas ang kanyang saloobin. Nakaluhod siya habang tuluyan na siyang napahagulhol. Please. Wag ang anak ko. Ako na lang. Kung hindi talaga kami pwedeng magsama na dalawa. Ako na lang. Sorry. Ngayon lang ako nakarating. Napaangat ang mukha naman si Paulo. Si Franco ang nakita niya. Sa hitsura nito, mukhang kagagaling lang nito sa flight. Nasa US kasi ito nakatira. Salamat at dumating ka. Nag-usap sila ni Franco. Sinabi niya dito anong nangyari. Hindi kasi sila masyadong nakapag-usap na masinsinan sa telepono. Diyos ko, napasambit naman ito. Bakit ba naisipan ni Danica ang lumayo? At doon pa talaga siya nanirahan sa isang isla kung saan walang hospital na pwede siyang makapagpa-check up agad. Alam naman niya na delikado siya. Delikado siya magbuntis. Sinabihan na siya noon ng doktor sa pagbubuntis niya muli. Magiging delikado pa rin ang kanyang kalagayan at kailangan niya na may isang doktor na gagabay sa kanya. Mahabang sambit naman ni Franco. Halata sa boses nito ang pag-alala at inis sa kaibigan dahil hindi iniisip nito ang magiging kalagayan nito. Alam na pala ito ni Danica. Pero bakit? Ano bang pumapasok sa isip niya? Ang ibig mo bang sabihin, nahihirapan din siya nung ipinagbuntis niya si Sean? Tumitig muna sa kanya si Franco saka ito tumango. Oo, muntik na nga siyang mamatay noon. Sa narinig ni Paulo, mas lalong tumindi ang bigat ng pasanin niya sa kanyang puso ngayon. Nag-aagaw buhay noon si Danica habang ipinapanganak nito si Sean at wala man lamang siya sa tabi nito. Wala siya para damayan ito. Siguro iniisip nito noon na habang ipinagbubuntis nito ang una nilang anak hanggang sa nanganak ito ay isa siyang walang kwentang tao. Dalang-dala siguro ni Danica sa puso niya ang lahat ng masasakit na nangyari nung habang nagbubuntis ito. Puno ng sama ng loob ang idinulot niya dito. Kaya siguro, hindi siya magawang mahalin ito dahil masyadong malaki ang sugat na nilikha niya sa puso nito. Kaya ito umalis dahil ayaw na siyang makasama nito.
Hindi na maaatim nito na makasama ang isang tulad niya na walang idinulot na maganda sa buhay nito. Kaya walang dapat sisihin sa mga nangyayari, kundi siya lamang. Kasalanan niya lahat dahil pinipilit niya ang sarili niya dito, kahit pa hindi na kayang makisama nito sa isang katulad niya. Sa isiping ito, hindi naman niya mapigilan ang mapaiyak sa sobrang kabiguan. Bigong-bigo siya sa kanyang sarili. Paulo, magpakatatag ka. Kailangan ka ni Danica ngayon. Dapat tayong magpakatatag para sa kanya. Wika naman ni Franco pero namumula naman ang mga mata nito. 2 oras na ang nakakalipas pero nasa loob pa rin ng operating room si Danica at kasalukuyan pa rin ginagawa ng mga doktor ang kanilang makakaya para parehong mailigtas ang kanyang asawa at anak. Dahil sa pag-alala na nadarama niya para sa kanyang mag-iina, hindi na niya napansin pati ang gutom. Hindi na nga niya maalala kung kailan siya huling nakakain. Kahit anong klaseng pagkain, hindi niya kayang nguyain. Hindi naka-function na maayos ang kanyang utak. Tila namamanhid ang kanyang katawan kahit anong pisikal na sakit. Dahil mas mahapdi ang puso niya. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nasisiguro ang kalagayan ng kanyang mag-iina. Sa pinagdadaanan niya ngayon, saka pa lang siya nagdasal muli pagkatapos ng ilang taon. Tunay ngang may mga tao na saka lang maaalala ang magdasal sa Panginoon. Pag maaalala niya na kailangan niya pala ito sa kanyang buhay at alam niyang isa siya sa mga tao na kanyang tinutukoy. Pero hiling niya na, kahit hindi man siya naging mabuting tao, sana pagbibigyan siya ng Panginoon sa ipinagdarasal niya ngayon. Mabilis siyang lumapit sa doktor na lumabas mula sa operating room. Kumusta na ang anak at asawa ko? Agad niyang tanong dito. Basang-basa niya ang awa sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Mr. Deo Gracia, sana maniwala ka na ginawa namin ang lahat. Pero tao lang kami at hindi namin hawak ang buhay ng tao. Kaya pasensya na kung tumigil siya sandali. Napaluhod ako dahil sa panghihina ng aking tuhod. Nang ipinagpatuloy ng doktor ang kanyang sasabihin, napasigaw ako sa sobrang paghihinagpis at sakit. Bakit? Bakit, Diyos ko?